At dahil nga sa umay na yung mata ko sa mga nakikita kong tarpaulin luna sa paligid-ligid ng bansang Pilipinas, ayan o, apakadami. Akala mo kung may maa-awardan sa kanila ng most photogenic. O di ayan, lumuwas ako agad-agad para maghanap ng lugar kung saan malayo sa tarpaulin luna. Mag-aalauna ng madaling araw kami umalis mula sa SM Rosales. Nakarating kami dito sa may Sand Dunes, Paway, hindi loob ha, Paway, Ilocos Norte. Alas 6 ng umaga na. So syempre mag-breakfast muna kami. KKB, wala nang libre sa mundo. Bali in-order ko yung long silog kasi gusto kong matikman yung longganisa nila dito. Longlog lang pala ito kasi hindi man sinangag yung kanin. 120 isang order, masarap naman, di man ako nabigo. Para sa mga nagtatanong dyan kung paano pala kami nakarating dito sa Ilocos, dumaan po kami sa travel agency. Tapos nakipag-riding in tandem lang kami papunta dito sa Ilocos. Tama ba ang tawag ko, riding in tandem? Or ride on joyride, ganon. Tama ba? Charot lang, joiner yung tawag doon. Sa halagang 2,250, 2 days at 1 night sa Ilocos. Pero yung pagod mo pang 1 week. With transportation, accommodation, and 1 breakfast meal. Yun po ang kasama doon. The rest expenses, shoulder mo na lahat sa balikat. Inquire na lang kayo sa Lakwatcherong Bata Travel Services. Kung may mga katanungan kayo, huwag nyo kong abalahin dito at wala man akong komisyon dyan. Andito na kami ngayon sa registration area. Bale, ito po yung pinakaunang activity na gagawin namin, ang magra-riding in tandem sa 4x4. 2,500 ang bayad. 4 lang kami, so take 600 plus. Kung 5 kayo, di take 500. Disappointed lang ako kasi naubusan ako nitong pinaparent nila na scarf na pang Saudi. Pwede mang bumili kung wala nang marentahan, kaso wala man yung kulay pula, yung pa naman gusto ko. Ang ganda kasi mag-pictorial kapag naka-scarf ka sa ulo, para kang nasa Dubai talaga. May mga fina-follow kasi akong lalaki sa IG na nakasuot ng scarf, tapos parang disyerto yung likod. Tapos hindi man Dubai yung caption, Ilocos. So dito lang pala yun, B. Di mo na kailangang magpuntang Dubai o Saudi para lang ma-experience yung ganito. Mula dun sa registration area, babiyahe pa ulit kayo, sakay ng 4x4, papunta doon sa parang disyerto ba. Mini desert na lang siguro itawag ko doon. Kapit lang kayong maigi kasi mauga siya, B. Maalog-alog talaga yung lamang loob mo dyan. Baka mamaya magkapalit pa yung posisyon dyan ng atay, balon-balunan at kidney mo. Madislocate ba? Pagdating namin dito sa may disyerto, ay, plakada, B. Pak na pak. Kaya wag mo nang pangaraping mag-Dubai o Saudi, meron na pala dito. Di ka pagagastos ng mahal sa plane ticket. After few minutes ng pag-riding in tandem, inihinto muna nila kami dito sa may tabing dagat para mag-picture-picture daw. Sulitin nyo na mag-picture-picture dito kasi ang hirap pag-video at mag-picture kapag nakasakay ka na. Maalog talaga. Aasahan mo na lang yung drone shot nila. Dito na rin kayo mag-shoot ng pan-tiktok nyo kung gusto nyo. Pagkatapos namin dito mag-pictorial sa may tabing dagat, bumiyahe ulit kami sakay ng 4x4 papunta sa iba pang location. Dito sa may parang surfing board, ano bang tawag dyan? Sun surfing, gano'n. O Tide Ultra, bahala kayo. Wala mang bayad dito, kasama na to sa package nung pag-rent ng 2x2. 4x4 pala. May camera 360 shot ito, kaya kailangan mo magpa-cute habang bumubulusok ka pa ibaba. Nauna dyan si Paloma Vlog, ako yung taga-video. Kasi kinakabahan pa akong subukan baka kung ano mangyari sa akin. Sunod naman si Ate Jane Oinesa. Tapos ako na, ayan, ganun lang pala yun, napakabilis lang. Parang di man ako nag-enjoy. Nabitin ako, be. Pwedeng isa pa. And last but not the least, yung kapatid ko. Bali, 3 grupo po kami na joiners sa isang van. Kaya nga joiners ang tawag, diba? After mag-sun surfing, pwede ka rin dito mag-rent ng ATV, pero may bayad na. Di ko na tinanong kung magkano at wala man akong balak sumakay. May mga bilihan na rin ng souvenirs dito. Medyo pricey nga lang, kaya di ako bumili. Ewan ko ba ba't nagpa-picture pa ako dito sa may puso? Napaka-common na kasi. Halos lahat na yata ng tourist spot tapos mga resort may ganito. Ngayon, biyahe na ulit kami sakay ng 4x4 pabalik doon sa my registration area of responsibility para matapos na ang adventure na ito. Marami pa kaming pupuntahang mga tourist destination dito sa Ilocos, pero uunahan ko na kayo, ha? Itong pagsakay sa 4x4 dito sa Sand Dunes, ang pinaka na-enjoy ko sa lahat. As in, masasabi kong may nanalo na talaga, umpisa pa lang. May halo kasing kaba, thrill, excitement, ganun. Lalo na kapag pabulusok pa ibaba yung dadaanan ninyo, para kang nakasakay sa roller coaster. Alam nyo, ilang beses na ako nakasakay sa ATV sa may disyerto sa Saudi, pero mas na-enjoy ko itong pagsakay dito sa 4x4 talaga. Kaya wag na wag nyong imimiss itong 4x4 adventure dito sa may Sand Dunes kapag napunta kayo dito sa Ilocos. Pagbalik namin dito sa may registration area, ipapakita agad sa inyo yung mga drone shots habang nakasakay sa 4x4
4x4, camera 360 shots, at saka mga pictures. Pero, may bayad kapag kukunin nyo yung soft copy. Hindi siya kasama doon sa binayaran na 2.5. Di naman na ako nagulat, expected ko na to. Alam mo naman, kapag nagpunta ka sa mga pasyalan dito sa Pilipinas, bawat kilos mo may bayad. 1,100 yung singil sa amin, lahat na nung shots. Apat kami na maghahati doon, so tig 260 plus kami, kaya pwede na, kinuha na lang namin. Take note, optional lang po ito ha, nasa sa inyo kung gusto nyong kunin or hindi. At ayan po yung drone shot namin. Maganda sana yung umpisa kasi kumakaway kami, pero nung nasa likod na yung drone, hindi na kami nakatingin, paano ba kasi nakafocus na sa paghawak doon sa 4x4, baka malaglag ba? Tapos ito naman yung camera 360 shot ko. Kaya na, di naman na masama. At least may remembrance. Advice lang, panoorin nyo muna yung video, tapos tignan yung mga picture bago kayo mag-avail ng soft copy. Baka mamaya hindi nyo nagustuhan yung itsura nyo dun sa video or picture, diba? Para at least sulit yung bayad. Kaya naman po yung mga kuha nilang picture sa amin, oh. Kayo na bahala humusga kung sulit ba o hindi, ha? Pagkatapos namin doon sa Sand Dunes, Paway, Hindiloob, Ilocos Norte, next tourist destination namin ay ang Malacanang of the North, dito sa Northern Europe. 70 pesos ang entrance fee. Pag senior, 50 lang. Pag PWD naman, free lang. Magpapanggap na lang sana ako kasi kaya ko namang gayahin yung lakad nila. Pero wag kasi masama daw yon. Bali sa part 2 ko na lang po i-upload ang full cinematography nitong pagpasyal namin dito sa mansion ng mga Marcos noong sinaunang panahon. Kasabay na rin yung pagkain ko sa kauna-unahang pagkakataon ng kanilang empanada dito sa may Northern Europe, Ilocos. Paki-follow na lang po ako, i-like at i-share ang video na to. Mag-comment din kayo kung gusto nyo na i-upload ko agad ang kasunod nito. Muli, ito po ang inyong Happy Pill Oliver Castro na nagsasabing no to toxicity. Let's make people happy.